Maririnig natin dito si Julie na tinatanong si Decalayan na kung ano daw ba talaga ang pakay nito. Sa halip na sumagot, makikita natin si Decalayan na sumulyap sa may parteng pintuan kung saan andoon sila Zait at Josephine at alam niyang nakikinig ang mga ito sa likod ng pinto. Lalong-lalo na si Josephine. Alam niyang umarte lamang ito na masayang umalis, ngunit sigurado dito si Decalayan na pagkukunwari lamang itong aalis, ngunit siya ay mananatili para makinig. Walang dahilan para siya ay basta na lamang aalis. Pero ito din ang kanyang pagkakataon. Hindi alam ni Josephine na kilala na siya ni Decalayan. Totoo ang pagmamahal ni Decalayan kay Julie. Kung mapaniwala ni Decalayan na yan ang totoo, tiyak na maiiwasan niya ang nakatakdang kamatayan sa pagkakataong ito. Dito ay nagsimula ng magsalita si Decalayan at sinabi niya kay Julie na totoo daw ang kanyang sinasabi. Makikita naman natin dito si Josephine na same time na nakikinig sa dalawa, at tila hindi siya dito nakaimik dahil sa narinig niya kay Decalayan. Pagalit namang sumagot si Julie at tinanong si Decalayan na kung ano ang totoo. Sumagot naman si Decalayan at sinabi na, kung nakikita daw niya, hindi daw niya kayang basta na lamang baliwalain ang pagsasama nila kahit gustuhin niya. At hindi daw talaga ito magagawa at wala na din silang magagawa dito, dahil masyado na rin daw malayo ang narating nito. Nagdamog naman dito si Julie dahil hindi siya naniniwala kay Decalayan at tinanong ito na kung anong klaseng parusa na naman daw ang gagawin niya sa kanya sa pagkakataong ito. Dagdag ni Julie, na bago pa daw sila magsama ay ginamit niya ang kanyang impluwensya para lang mapilit ang engagement na ito. At nangako daw ito na babayaran niya ang kani-kanilang mga nakakatanda. At sinabi din ni Julie na kung naalala daw ba niya kung paano niya daw siya nakumbinsi dito. Nag-aalala naman dito si Decalayan dahil sa nagiging sobrang madamdamin na ang mga sinasabi ni Julie at gusto sana itong pigilan ni Decalayan, ngunit biglang sumigaw si Julie at sinabing, mapanganib ang pakikipaglaban. Dagdag ni Julie na dahil daw dyan ay pinilit daw siya nito na itigil ang kanyang pangarap na Imperial Order. At sinabi din ni Julie na ang lakas daw ng kanyang loob na inimungkahi na maging kapitan ng Heidkay na hawak-hawak ng kanang yacht line. At nung ito daw ay kanyang tinanggihan, nagpakalat daw siya ng iba't ibang klaseng chismis tungkol sa kanya. At dito ay makikita natin si Julie na maluha-luha na at nanginginig sa galit, na muling sinabihan si Decalayan na kung ano na namang gulo daw ang kanyang pinaplano. Iniisip naman ni Decalayan na alam na daw niya ang lahat na ito. Inaakala ng tunay na Decalayan na pag-ibig ang kanyang pagkahumaling kay Julie, at ang pagnanais na manatili ito sa kanyang tabi. Kaya't sinira niya ang lahat ng nasa paligid nito para wala na itong magawa kundi manatili sa kanya. Ang ginawang ito ng tunay na Decalayan ay talagang walang kapatawaran. At dahil sa ginawang iyan, naiintindihan niya ang sakit at galit ni Julie na higit pa sa kung sino man. Nagsalita naman dito si Decalayan na hinding-hindi na daw niya ito magagawa. At pasiga namang sumagot si Julie na hinding-hindi na rin daw siya maniniwala sa dito. Muli ay sumagot si Decalayan at sinabing alam daw niya na nahihigpitin daw siya sa kanya. At alam din daw niya na ang nagkamali siya. Ngunit hindi lang daw siya ang may gusto nito. Ang kanyang kuya at ate din daw ay marami na ding nabigay na panahon para dito. Pasiga namang sumagot si Julie na hindi daw. At dito ay muling mahinahon pa rin na nagsalita si Decalayan at sinabi na kung ganun daw, edi wala daw silang dahilan para pigilan ang kanilang paghihiwalay. Bigla namang natigilan dito si Julie habang si Decalayan ay patuloy sa pagsasalita. Sinabi din niya na hindi ba ang intensyon ng kanilang pagsasama ay para lamang sa reputasyon ng pamilya. Higit pa daw dyan, sinabi ni Decalayan na kailangan daw niyang talikuran ang kanyang pamilya upang matupad ang pangarap niya para maging isang defender, tama daw ba? Sinasabi sa atin na ang ibig sabihin ng defender ay ang pinakamataas na antas sa pagiging knight. Ito ay hindi konektado sa kaninong pamilya, kundi naglilingkod lamang para sa imperyo. Nagulat naman si Julie sa sinabi na ito ni Decalayan at tinanong na kung paano daw niya ito nalaman. Muli, mahinahon na sinabi ni Decalayan na hindi daw siya tapat sa sarili at lalo na sa iba. Nagtataka naman si Julie sa kung ano na ang pinagsasabi dito ni Decalayan at tinanong niya ito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Decalayan at sinabi niyang siya ang kumakatawan sa lahat ng kabaligtaran ng mga mabuting klaseng tao na pinapangarap niyang makasama. Kaya't hindi daw siya nararapat para sa kanya. Pasiga namang sumagot si Julie na may pagdabog pa sa mesa at sinabing diretsahin na daw niya siya. Sumagot si Decalayan at sinabing may isang bagay lamang siyang magagawa para sa kanya. At ito ang ipagpatuloy ang kanilang engagement, ngunit hindi itutuloy ang pagpapakasal. Dagdag pa nito na, hangad daw niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na palayain siya. Ngunit dahil sa komplikadong problema na personal na interest na bumabalot sa kanila ay hindi niya ito magawa. Sinabi din ni Decalayan na maaring gamitin ang kanyang pangalan bilang panaggalang hanggang sa gusto daw nito.
At hanggang sa magbunga na daw ang kanyang paghahanda para sa pagtupad ng kanyang pangarap, ay mananatili pa rin daw siyang maghihintay sa kanya at pangangahawakan ang kanilang kasunduan. Mariin namang tinanong ni Julie na kung ano daw kanyang binabalak at bakit daw niya ito sinasabi ang lahat ng ito. Muling sumagot si Dekelayan at sinabing, hindi naman daw sa umaasa siya sa sinasabi niyang ito, ngunit kung siya man daw ay pahihintulutang umasa ng kahit kaunti. Ito ay ang makita niya ang kanyang labi na nakangiti kahit isang beses lamang sa isang buwan. At yun lamang daw ang kanyang kahilingan. Natahimik naman si Julie dito at tila nagulat sa mga sinabing ito ni Dekelayan. Maging si Josephine ay talagang nagtataka sa nangyari sa pag-uusap ng dalawa sa loob, ngunit si Zait naman ay nagtataka sa naging reaksyong ito ni Josephine. Iniisip ni Dekelayan na para lamang daw maiwasan niya ang kanyang kapalaran ng kamatayan, ay sinabi lamang niya ang mga bagay na gusto niyang marinig. Ngunit, habang nakikita niya dito si Julie na tila nababalisa dahil sa mga salitang kanyang binitawan, ay hindi niya maiwasang titigan ang taglay nitong kagandahan. Makikita naman natin dito si Julie na talagang mukhang balisang balisa at hindi mapakali at sinasabing bakit daw siya hihiling ng ganoong klaseng mga bagay ng ganon na lamang. Iniisip ni Dekelayan dito na ayaw man daw niya itong aminin ngunit hindi daw niya maitatanggi, dahil maging ang pagmamahal na meron ang tunay na si Dekelayan kay Julie, ay nakuha na rin niya. Makikita naman natin si Julie na patuloy na sinasabi niya na parang gusto daw ba niya ulit siyang mahulog sa kanya gamit ang mga corny niyang banat. Sa pagpapatuloy ni Julie, pasigan itong sinabing hindi daw siya naniniwala dito, sinabi din niya na hindi na daw siya papatol sa mga budal niyang galawan. Kengkoy namang nag-react dito si Dekelayan at tinawanan lamang si Julie. Nangagagaliiti namang tinanong ni Julie na kung bakit daw ito tumawa, at muli niyang diniin dito na talagang hindi daw ito magpapalokong muli sa kanya. Sa kabilang banda, sa likod ng pintuan, makikita natin dito si Josephine na tila kontento na at sinasabing napaka-corny man daw ng sinabing iyon ni Dekelayan, ang ibig sabihin lamang daw nito na ang kanyang pagmamahal kay Julie ay totoo. At kung ganoon naman daw siguro, iniisip ni Josephine na kung kailangan pa kaya niyang makinig pa. At sa huli ay payapa ding nairaos ni Dekelayan ang kanilang hapunan. Sa system window ay makikita natin na naiwasan ang kapalarang pagkamatay at sinasabi din na ang nakuhang store currency dito ay +2. Lumipas ang 3 araw. Makikita natin ang magarbong sasakyan ni Dekelayan na may lakad sa tila liblib na lugar. Sa loob ng sasakyan ay iniisip ni Dekelayan na mabilis daw lumipas ang 3 araw. At dahil daw dyan, dumating na ang araw ng death anniversary. Makikita natin dito si Dekelayan na naglalakad sa sementeryo. Sa paglalakad pa lamang dito, ay nakakapukaw ng damdamin dahil lamang sa pakiramdam sa paligid. Ang liwanag ng takip silim na sumisinag sa bawat damo at kada bitek na bato ng bawat puntod. Ang kanyang puso ay naunang nang nadurog dito bago pa man ang kanyang katawan. At ito ang lugar kung saan nakabaon ang kanyang tunay na alaala na hindi ni Dekelayan kundi kay Kim Woo-jin.